I never planned to stay abroad this long, 2 taon lang sana. Enough to fix the debts, paayos ng bubong, konting ipon. Pero heto ako, 7 years na sa Canada OFW. Care aide sa isang luma pero kilalang nursing home, Maple Crest Care Center. Maganda pakinggan, pero kung nakita mo lang ang loob, dilaw na ilaw sa hallway, maingay na heater, at amoy na halo ng disinfectant, lumang kahoy at meds. Sanay na ako sa gabi. Night shift ako, 11 p.m. to 7 a.m. Tahimik, malamig at parang buong mundo natutulog habang kami lang ng mga pasyente ang gising. Pero may isang room na ayaw kong daanan kahit ilang taon na ako dito. Room 309 officially storage room daw. Nakalagay sa list namin, unassigned closed for maintenance. Pero sa bawat night rounds ko, lagi kong nakikitang may nakaangat na bedsheet sa loob. Parang may taong nakahiga sa kama sa may bintana. Hindi ako dapat curious. Trabaho ko lang mag-check ng mga pasyente, i-turn ang mga hindi makagalaw, magbigay ng meds, at siguraduhin na buhay pa sila pagdating ng umaga. Pero minsan, hindi mo mapigilan. That night, kakastart lang ng shift ko. Kakatapos lang ng report ng day staff, nag-sign na ako sa logbook, suot ang scrub suit na medyo kupas na, at idinikit ang name tag, Leah, Care Aide. Leah, ikaw na ulit sa 3rd floor ha, sabi ni Maria, isa pang Filipina na pauwi na. Sa 3rd, ako na naman? Napatawa ako pero half joke lang. Kasama ba si 309? Umikot ang mata niya. Sarado pa rin yon. Huwag ka na magpaniwala sa mga kwento. Storage lang yon. Bakit nakaayos yung kama? Tanong ko, kahit alam kong hindi ko na dapat tinuloy. Tumawa siya, pero napansin kong hindi umabot sa mata ang ngiti. Kung ako sa'yo, wag mo nang problemahin yon. Mas problema mo, yung totoo pang pasyente na buhat-buhat mo gabi-gabi. Sabay tapik sa balikat ko at umalis. Pag-akyat ko sa 3rd floor, sumalubong agad ang tunog ng old heater at mahina, pero paulit-ulit na beep ng mga call bell. Routine na. Check si Mr. Howard sa 301. Tulog, may kaunting hilik. Si Lola Agnes sa 302, gising pa, nanonood ng lumang pelikula, kumakain ng crackers. Turn si Mrs. Patel sa 305. Kailangan i-side-lying para hindi ma-pressure sore. Habang ginagawa ko lahat, ramdam ko na ang kilala kong pakiramdam. Yung alam mong may isang room pa sa dulo na kailangan mong daanan bago matapos ang rounds. Pagkalabas ko ng 307, nag-straighten ako ng likod at huminga ng malalim. Sa kanan ko, mahaba pa ang hallway. Sa dulo, nakabukas ng bahagya ang maliit na nightlight. Yung tipong sapat lang para makita mo ang outline ng mga pintuan. At nandun siya, room 309. Wala itong door sign ng pangalan. Wala ring decoration. Plain lang na door na may maliit na window. Pero sa loob, kita ko na naman ang hugis. Ng taong nakahiga sa kama, sa tabi. Ng bintana, napalunok ako. Storage daw, di ba? Bulong ko sa sarili ko. Baka naman pillow lang. O stacked na bed sheets. I decided na hindi ko siya titigan. Maglalakad lang ako diretso, pretend na wala akong nakita. Pero pagdating ko sa tapat ng pinto, bigla kong narinig ang mahina, pero malinaw na tunog. Ding! Parang call bell na galing sa loob. Napahinto ako, hindi pwede, sabi ng utak ko. Wala kang pasyente sa 309? Walang chart, walang meds. Walang tao. Pero narinig ko ulit. Ding! Ding! Napalingon ako. Sa maliit na window, nakita ko ang monitor light sa gilid ng kama. Yung ginagamit sa lahat ng rooms para sa call bell system. At clearly, umiilaw siya. Parang may pasyenteng paulit-ulit na pumipindot. Leah, imagination mo lang yan? Bulong ko sa sarili ko. Pagod ka lang, pero tumataas na ang balahibo ko. Kumapit ako sa doorknob. Okay, check mo na. Baka nagkamali lang ng wiring. Or baka may staff sa loob. Dahan-dahan kong pinihit ang knob. My heart was pounding so loud parang sabay sa tunog ng heater. Pumasok ako, malamig sa loob. Mas malamig kaysa sa hallway. Una kong naamoy ay disinfectant at lumang tela. Pero may halo pang ibang scent. Something sweet. Parang amoy kandila sa misa. May isang kama sa gitna. Perfectly made, white sheets, tucked in. Pero sa may bintana, may isang kama pa, yung malapit sa wall. Hindi kasing ayos, parang may nakahiga. Hello? Tawag ko mahina. Staff? Anyone here? Walang sumagot. Lumapit ako sa kama sa bintana. Habang palapit, napansin ko ang monitor sa wall. Umiilaw ang call bell indicator, tuloy-tuloy. Baka may naiwan lang na naka-on, sabi ko, trying to be logical. Pero paglapit ko sa kama, huminto ako. May indentation sa bedsheet, malinaw na parang may bigat na katawan na nakahiga. Pero wala akong nakikitang tao, parang may nakahiga na invisible. Leah, tumigil ka na, bulong ko.
Ayusin mo lang tong bed, i-reset ang bell, tapos labas na. Inabot ko ang call bell sa gilid ng unan para i-off. Sa sandaling hinawakan ko ang cord, biglang tumunog ang overhead speaker sa hallway. Leah, 3rd floor. Report to nurse's station. Now. Boses ni Charge Nurse Amanda, malamig at laging masungit. Napalingon ako sa pinto, tapos balik sa kama. At doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko dapat nakita. Sa ibabaw ng bedsheet, near the pillow, may maliit na wet na marka. Parang bilog na naiwan ng luha ng taong kakaiyak lang. At habang nakatitig ako, narinig ko sa mismong tabi ng tenga ko ang bulong na parang nanggaling sa ilalim ng kumot. Leah, hindi ako nakagalaw.